Hello, welcome to another episode of Muni Muni with Ancesty. Ang guest natin for today is an actor. She's an actor and a content creator with over 1 million followers. Wow, on social media. Please welcome Andrea So. Hello, Andrea. Ni hao. Ni hao. Annyeong. Annyeong. Konnichiwa. Konnichiwa. Kasi pinag-uusapan natin kanina na inaakala ng mga tao Korean ka, di ba? Yes. Pero now, once and for all, sasabihin natin, I am Korean. no, I'm Chinese. I'm Chinoy. You're yes, Chinoy. Hello. Chinoy. How are you, Andrea? Thank you so I'm much good. for being here sa Muni Muni. Thank you then for my podcast debut Yes. with Muni Muni. Yay! I'm honored. I'm honored na dito yung first podcast mo. Yes. Ito na yung voice reveal. Voice hindi ka ba masyado nagsasalita sa content mo? Okay. So malalaman ng mga tao na very Ito pala mahinhin. boses. Ito pala yung boses mo. Oh, thank you, Ansis. Thanks, Andrea. Well, feeling ko mapapansin din ng audience natin today, at least sa mga nanonood ng video ng podcast, is iba yung set, Yes. yung usual set ko. Dahil wala lang. Gusto lang namin mag-experiment. Very exclusive. Yes, very exclusive. Only for you, Andrea. Thank you, guys. Pero, I mean, baka yung audience natin, baka pwede rin mag-comment kung mas gusto nila itong set na to. Diba? Why not? Pwede tayo mas madalas dito. Yeah. So, how are you naman, Andrea? I'm okay. yung isa sa mga usual na tinatanong ko sa mga guests for this season, kasi for this season, almost all, or actually lahat, Chinoy guests. So, ang tinatanong ko sa kanila, how Chinoy are you? So, how Chinoy are you nga ba, Andrea? 70%. 70%. Paano mo nasabing 70%? Feel ko lang. Feel lang. Pero both of your parents are they Chinese or no? No, yung papa ko is Chinese and then mom ko is Filipino and then may hint of Spanish. Yeah. Kaya nami-mistake ka rin as either Korean or Japanese. Japanese, Indonesian, Thai, lahat except Filipino. Very rare yung Chinoy. Unless they know na. Oo nga. Ako rin naman minsan, sinasabi ko sa'yo kanina, like when I travel, ang unang inaakala ng mga tao sa akin is Japanese, Korean. Never nilang nahuhulaan yung Philippines. Filipino. Actually, nakikita ko yung very Japanese. Especially because of like the facial hair. Feel very ko kung Japanese. serious yung facial. Yan, ganyan. Very Japanese. Pero, so, your dad is Chinese. Did you grow up parang with Chinese values, ganon? Like, nagcha-Chinese ba kayo sa bahay? Kasi since si mama is Filipina, parang mostly like Hokkien terms lang a bit. And then yung grandparents ko kasi yung mas talagang Hokkien yung salita. So, marunong lang ako konti. Or like yung mga specific terms, ganyan. Yeah. So, ngayon hindi ka na rin masyadong fluent? Hindi. And sa school kasi Mandarin. Yeah. So, I think mas kaya ko Mandarin kaysa Hokkien. Okay. Ayan. Speaking of school, saan ka nag-school? School reveal. School reveal. First time mo ba i-reveal to? Ang dami palang exclusive. Parang very exclusive to kasi I think very quiet yung ko. Pero i-reveal ko kay Ansis. Sige. Makati Hope. Makati Christian Hope. School, yes. Okay. Konti lang yung kilala ko from Makati Hope. Kwentuhan mo nga kami, how is it like studying sa Makati Hope? Very strict. Talaga? How strict? May naalala ka bang very strict na nangyari sa'yo sa school? Yung mga scary na Chinese teachers. And then, parang lahat yata kami takot sa mga Chinese teachers namin. I think konti lang yung Chinese teacher namin na hindi masungit or hindi strict. So, mas umiibabaw yung strictness nila, yung image sa head namin yun. Kami naman, medyo baliktad nun. Well, feeling ko masasama lang kaming bata nun sa St. Jude na strict St. Jude daw. Strict din yung mga teachers namin, pero yung mga Chinese teachers namin, sila yung mas nabubuli ng students. Yeah. Narinig na kayo yung nabubuli. Marami kasi sa teachers namin yung galing sa either China or Taiwan. So hindi sila masyado marunong
Tagalog o hindi talaga nagtatagalog. So dahil doon parang mas nabubully sila. I know we're medyo masama kami. Parang usually kasi yung Chinese teachers yung nambubully ng students Oo. or Na- like, hindi naman bully-bully, pero yung like, nangyari ba yun sa Makati Hope? I think parang more on like, very strict sila. Like, hindi naman sa nang-shame sila na students, pero medyo borderline nang-shame na if hindi ka ganun katalino, yung ganun. Kasi before, hindi ako like super academic na student. Hindi ako mahilig mag-aral, ganyan. Hindi ako yung typical straight A student. Okay. So, Medyo na-break ko yung norm. No? so 60% Chinoy ka na lang ngayon from Oh 70. my God. Yun pala yung minus Yeah, 30. yun yung minus. Yun yung minus 30 ko. And then, pero medyo late ako nagsipag sa schools. Like, mga high school na Yeah. ako nagsipag. Kasi nahilig ako magbasa ng books. Yeah. So, mas naging masipag ako ganyan. Pero nung bata talaga ako yun. Hindi talaga ako... Ano yung parang stereotype ng mga taga Makati Hope? Kasi hindi ko lang kung alam yung stereotype ng mga hindi ko lang kung alam yung stereotype ng mga St. Jude is very nerdy, very aral lang ng aral. Meron bang ganong stereotype yung mga taga Makati Hope? Parang wala. Kasi medyo maliit lang yung community namin. Like, 2 sections lang kami lagi. Tapos minsan less than 30 pa. So medyo hindi kami... Pag stereotype kasi parang madami kayong ganon. So parang nasa isip ko, hindi ganon kaano yung stereotypes for us. Pero siguro medyo competitive in terms of like ACADS. Kasi di ba may mga schools na nagko-compete, may representative yan, ganon. Laging competitive yung mga rep namin, ganyan. So, Pinikula, parang naalala ko. pero parang lahat naman yan. Parang lahat naman. Oo. As long as Chinese school, Competitive talaga. Parang naalala ko, sobrang competitive namin sa mga math. Meron ba kayong gano'n? Yung mga math contest. Yeah. Tapos laging, may isa kaming sobrang talinong representative na lagi siyang panalo, lagi siyang top. Oh, Kaya actually same. Kaya napupunta sa amin yung stereotype na matalino kami. Kahit na marami naman sa amin, hindi talaga. At least Dahil lang sa naangat, kanya. Oo. naangat kayo. Siya yung umaangat sa amin lahat. Damay-damay. Yeah. Sige, isa pang tanong ko kung gaano kakatsunoy. May hardware ba kayo? Wala. Wala. So, Ay, hindi, madami. so 50% na lang yun. Oh my gosh, mababa na. Pero yung mga cousin ko, yung mga auntie ko, yun lang meron. Okay. Yun lang may Okay. hardware. Taas ulit. Plus 5%. Plus 5%. Ang funny nung hardware. Ikaw ba may hardware din? Oo, totoo. Oh my God. Pero sarado na ngayon. Pero may Okay. hardware talaga kami dati. May podcast na, hindi na need ng hardware. Oo, hindi na hardware. Pero so nagko-content kang na ngayon, di ba? Yes, full time. Yung parents mo ba, like, hindi ka naman nila pinagbawalan? Kasi alam mo yung mga Chinoy parents, very practical, di ba? Hindi ka naman nila pinagbawalan. Hindi naman. Kasi before I started sa content creation, nag-work naman ako before that. And then, nung nakita din nila na I was starting to earn more, parang nung in-open up ko yung topic na parang gusto ko na mag-resign sa work Full-time. and then gusto ko mag-full-time, okay naman sa kanila. Ayan, so parang very supportive sila. Even yung grandparents ko, very stage parents yun sila. Gusto nila mag-watch, ganyan. Taga-share yan sa FB, yan sila ama. Nakabantayan sila, super Sweet cute. naman. Nag-yes sila nung nalaman nila na kaya na to gawin as a stable career. Yeah, nakita naman nila. And I think parang nasa isip naman nila if mag-stop ako, at least I had experience na may fallback ako, ganon. Pwede And ka bumalik sa work if ever. Okay. na pwede mag-work ulit Yeah. after a while. Yeah. Okay. Very pa rin, no? Doon pa rin lumalabas yung like practical side of our Chinese parents. Like, Yeah. as long as you have a fallback. Kasi ako, nung nagko-content ako, lagi din nila ako nire-remind na dati kasi may freelance job ako. So, Before. na outside of content, outside of being creative, lagi nilang nire-remind sa akin na huwag ko yung pakawalan. Para doon din, para may fallback. Yan. Yeah. Fallback. Important Very talaga Chinese, yeah, concept, fallback no? and then yung ipon mo. Oo. Yan, those Yeah. two. Yan yung pinaka-important. Yes. Pag na-sacrifice mo, wala na. Oo nga. Lagot ka. Speaking of your Chinese upbringing, meron ka bang, ngayon na full-time content creator ka na, ano yung parang Chinese value or Chinoy value na you got from your parents or grandparents na dala-dala mo when it comes to your now creative career?
Feel ko yung like ayokong tetenga or like wala akong ginagawa. Hindi ako pwedeng hindi busy. Nakita ko nga yung isang interview mo na sabi mo you're a workaholic. Yeah, workaholic. So, kahit stressed ako, gusto ko pa din, I like the stress. Oo. Kasi yung nakatunganga ako na wala akong work, wala akong ginagawa or anything. Okay. Yun yung, feeling ko from the Chinese side talaga Oo yun. nga. Kasi very tayo Okay. eh. Ano na? 90% ka na ngayon. Oh, yes! Thank you, may blessing. May blessing from auntie. Kasi di ba parang ayaw natin yung like, parang wala tayong ginagawang work or Oo. anything. Parang kang mag-overthink kung Oo nga. saan manggagaling yung income mo. Lalo na yun yung work mo eh. So, True. ayun. Yun talaga yung ano ka. And Yeah. yung paghawak ko siguro sa money, Na very strict. mas ano, Oo, like, mas maipon. Mas mas maipon ka ba? Kesa gastos. Yeah. Like, gusto ko Oo. nakikita ko yung money. Ayoko nang Oo hindi, nga, no? I mean, medyo good and bad yung parang pagiging workaholic. At saka yung kasi minsan kahit na alam kong important yung taking a break, resting, pero minsan pag nag-rest ka, may guilt. Oo. Nafe-feel mo ba yun? Na parang Hindi ko nagigilty ka deserve na, to. parang dapat may ginagawa ako. Dapat productive ako Paano ko ngayon. ma-ROI yung vacation ko, yung Oo. ganyan. So, even if vacation, di ko alam kung ganun ka din. Like, may trip or may vacation ka, magko-content ka pa din. Kasi para, Oo. kasi gumastos ka for the trip, for the flight. Yes. So, kailangan mo ma-ROI yun. So, Yes. magko-content ka pa din. Oo, like pag nagtatrip ako, dala-dala ko Tripod. lagi yung tripod, yung duster ko ni auntie, yung Oh my yung wig. God, pati Dala-dala ko duster. yung lahat. Just in case na kailangan mag-content. Si auntie nasa beach. Yeah. Although hindi ko pa kaya gawin yung In public. medyo may hiya. Medyo may konting hiya pa rin ako. Ikaw ba? Meron ka? Wala na. Walang hiya na ako. Sanay ka na content in public, ganun. Oo. I mean, nung nag-start ako, like mga 2021, 2022, yun yung after pandemic, diba, na may events na, may mga ganyan na. Super shy pa ako noon. As in, parang hindi ako magsalita. Yung voice ko ganito lang, tapos ganyan lang ako mag-talk. Pero nung na-realize ko na parang, ako lang naman yung nag-overthink about my kilos, yung shyness ko. Sabi ko, after a while naman, hindi nakakalimutan na nila yan na ang kulit ko in person or in public. So, embrace mo na yung cringe, ganyan. So, makulit na ako sa labas. Oo nga, ganyan. maganda yan, yung embrace your cringe. Yeah, diba? to be cringe is to Is be to be free. free. Oh! To be cringe is to be free. Totoo yan. Kasi cringe talaga ako sa person. Pero diba sabi mo kanina, introvert ka rin. So paano mo nababalance yung ganon, pagiging introvert but also embracing your cringe? Ano ako like, if I go out in public, nakapag-ipon ako niya ng energy for that specific event or that outing, ganyan, or that trip. Tapos after that, mag-hibernate na ako. Like, Okay. nasa room lang ako kasi taong bahay talaga ako. So, nasa house lang ako, nagko-content yan. Pero hindi ako magsa-socialize or anything. Yun yung introvert side ko talaga. Okay, so kaya mong parang Maging extrovert kung kailangan. Oo, for today. For today. Thank Nag-break you. the Thank fourth you. wall. Thank you, For lumabas you. yung extroversion mo. Kasi ako, minsan mahirap pa rin na mag-adjust for Yeah. me. Kunyari, lalo na pag maraming tao, usually ako Actually. yung like tahimik lang sa corner. And Same. mas Na parang- mas comfortable ako yung one-on-one conversations, ganun. Parang mas heartfelt kasi siya. Oo. Mas makaka-connect ka with the person, di ba? Yeah. Kahit na introvert ka. Oo. Pero pag madami kasi parang, ang nasa isip ko, meron namang magte-take charge and pwedeng mag-carry ng conversation. So, Oo. I don't have to do it. Yeah. So, sila na muna dyan, yung mga extrovert. So, No. tayo nasa side lang. Yeah. Ganyan. Although minsan parang, kunyari, group, tapos Mm-mm. lahat sila nag-uusap. Minsan, Tawa may- na may- lang yung ambag. oo, at saka minsan may pressure na parang, hala, Wala akong input. mag-contribute ka naman. Oo, wala akong ambag. Oo. Very Chinese. Oo nga, very Chinese very nga din. Chinese. Kaya ano, Ano yung as an introvert na content creator, ano tingin mo yung isang misconception sa atin as introverts? ang usual na kukuha kong misconception is mataray daw ako or snob. Pero usually naano ko lang yun sa events na talagang nahihiya ako. So parang
ganyan lang ako. So, hindi ako, nakasmile pa din ako, pero hindi ako masyadong Mm. nag-socialize. Pero when they talk to me naman, madaldal talaga ako. Oo. Kasi introvert ako na madaldal. Mm. Saka vibe ko. Okay, gets. Yeah. Selective. Oo. Selective introvert. Gets. No offense sa mga Sa mga, sa hindi. mga With offense. Ay, hindi. Joke. Uy, baka Joke lang. first and last podcast. Yeah, ako rin. Maraming, parang minsan may mga nagsasabi na may resting bitch face ako. Kasi Oh. pag hindi ako nagsasmile. Oo. Yeah. And feeling ko as Chinese, medyo mas may serious side Side talaga tayo, tayo. oo. No? Hindi Like, tayo yung as expressive. oo. Kasi ganun tayo lumaki. Mm. Kahit sa Felix, hindi tayo very like showy, hindi tayo expressive. Pero tinatry ko yun tinatrain ko sa sarili ko Okay. na break the cycle. Ganun rin ba yung like growing up, hindi rin kayo masyadong like expressive as a family? Hindi. I think yung mom ko kasi she's Filipina. Oo. Pero yung dad ko, kausap ko lang siya kanina about it. Nga na parang hindi kami showy, hindi kami like masabi na I love you, ganyan. And even sa grandparents kasi nag-start na yon. So yung mga auntie ko, yung mga siblings ni Papa, the same din. So parang hindi sila showy Yeah. talaga. At least ngayon na kakausap mo na yung awareness tayo. dad mo about it. Oo. And Ano sabi niya? aminado naman siya. Tanggap niya Oo. naman. So parang ako, like kami ng brother ko, tinatry namin na not to be the same way. Okay, Kasi that's parang nice. medyo mahirap siya pala. Oo. Kasi kahit sa friends, parang hindi ka showy. Parang isipin nila na hindi mo sila trip na kasama, yung ganon. So, you have to adjust din. Depends on who you're Yeah. with. Ganyan. And mahirap siyang i-unlearn. Na parang kasi Kinalakihan mo. kinalakihan natin, di rin tayo hindi tayo showy, hindi tayo I love you. Alam mo yung kahit na Tough love. kahit na magka I love you lang tayo sa friends natin. Parang, Parang medyo, pero sabing, embrace the cringe nga. So, embrace the film. may mga tips ka ba for me na paano ko ipa-practice yung pagiging mas expressive? So hindi, ikaw din, hindi Ako ka. rin. And gusto ko rin siya i-practice. Kunyari sa I-practice. friends ko, or even sa family ko, hindi talaga ako So ano kayang pwedeng gawin? Ako nag-start ako with like showing affection in different ways. Like hindi lang salita. Okay. So parang I would like, medyo mag-gift-giving person kasi yung love language ko. So mas expressive ako na may bibigay ako sa'yo Okay. na, naalala kita sa ganito, baka you might like this, ganyan. Or yung mga actions ko lang na parang ganun ako mag-show ng love. Okay. Pero yung saying the words talaga or medyo challenging Like, talaga challenging siya. pa rin. Kasi kung ako nahirapan na, pero medyo din ako medyo lover girl, ganyan. So, Okay. kahit sa friends ko, medyo showy ako, ganyan. Pero yung words talaga yung mahirap for me Oo. sabihin, ganyan. Okay. So, feel ko kaya mo yun if like sa Sige. actions. Magpa-practice ako. Oo. After ilang years. Since napag-uusapan na natin like growing up na hindi tayo masyado parang showy sa family, no? Kunyari, meron kang gustong pag-usapan Sa family. sa family or like isang topic na hindi masyadong napag-uusapan in a Chinoy household. Ano kaya yun? Hindi ko maisip kung meron akong something na ganun. Okay, wala. Kasi even yun nga, pagiging showy, nabibring up ko na sa dad ko, sa Okay. mom ko na, kaya pala ganito ko kasi ganyan yung ako pinalaki, yung ganon. So, at least parang in that sense, minus Chinese side points na naman ako. Minus Chinese. Oo. Minus points. Pero, I think, nakakaya ko Oo naman nga. siya But to bring That's up. good na at least nabibreak natin yung cycle kahit Tama. paano. Oo. Yeah. Kasi, parang hindi din siya very healthy Oo. yung not, parang very tough love nga, yung very not showy. Medyo hindi siya good for you and good for the people around you. Although tingin mo may advantage pa rin yung tough love ng parents natin. Feeling ko parang meron kasi mas na-train tayo to work hard to earn their Oo. approval Oo. or their affection, di ba? For their approval. Oo, ganun ka din ba? Actually, oo nga. Lahat ng ginagawa natin ngayon, parang at the back of our minds, gusto pa rin natin Oo, to make them proud. Oo, magiging proud sila ganyan. Feeling ko okay naman siya kasi parang naging hard workers tayo.
O yun, pati, di ba, pag nagbe-break tayo, gusto natin nag-work pa din Oo. tayo. Kasi parang yun na yung nasa mind natin na we have to work harder, we Yeah. have to make them proud, yung Yeah. ganon. Pag-usapan naman natin yung content creation journey mo. How did you start? Trip-trip ko lang nung pandemic. Kasi Anong lockdown. anong pandemic kasi nakita ko yung content mo. You Mhm. play a lot of characters din. Meron yung Yeah. princess, meron si Agent Agent. Red ba yun? Tsaka Wow! yung fairy. Nung Mm. nag-start ka, ganun na ba? May characters ka na? Nung nag-start ako, wala pa silang names or wala pa silang distinct costume or Oo. image kasi working on a budget pa tayo nun. Wala pa tayong big wardrobe, Oo. wala pa tayong ganon. So, meron na sila, although parang figment of my imagination pa lang. Kasi mahilig ako magbasa ng books, mahilig ako sa movies. So, very fictional yung mga nasa Oo. brain ko, yung mga ini-imagine ko. So, parang I used TikTok kasi yun yung platform ko before, nung nag-start talaga. I used it as my outlet for like my creative side. Kasi di ba nag-work ako before. So Oo. wala yung creative side mong Yeah. napupuntahan. Yeah. So nung nag-start ako mag-content, parang na-enjoy ko siya kasi, parang na-miss ko yung nag-explore ako ng mga ganito. Oo, stories, Yeah. ganyan. So doon siya na-start. And then unti-unti na nung nag-click na siya, like, parang deserve na nila ng name, deserve na nila na bilhan ko na sila ng outfits, Oo. ganyan. So ayun na, nabuhay na sila talaga ng todo. And doon na nila ako nakilala. Oo. Anong masaya sa pagpe-play ng iba-ibang characters? Or for each character, ano yung parang nabibigay niya sa'yo? Ang favorite ko talaga si Agent Red. Red. Kasi parang opposite siya ng personality ko. So Si nacha-challenge Agent Red ako. kasi siya yung parang Serious. parang spy, Spy, ganun, ganyan. character. Secret agent. Oo. Kasi nanood talaga, nung bata talaga ako, nanood ako Kim Totally Spies, Kim Kim Possible. Possible. Yung nakita ko, parang yun yung naalala ko, Kim Yun Possible. talaga. Yun yung inspo Oo. ko. Kasi yun talaga yung favorite ko before. So nung bata ako, parang, pangarap ko maging spy. So ngayon, parang naging totoo yung pangarap ko, pero as a character. Yeah. Parang living through her, ganyan. Tapos na-challenge ako pag nag-act ako as her. Kasi hindi ako ganon as a person. Hindi ako masyadong serious. Di ba medyo makulit ako, ganyan, Oo. madaldal. So parang opposite ko siya. So parang gusto ko din na ano ko yung ganong side. Yung opposite side mo. Opposite Yeah. side Oo. ko. And then yung ibang characters naman, more close to my usual self. Kasi parang ako lang siya in a costume. Ano yung princess, Yung makulit. fairy. Princess, yan. Kasi dati, parang since bata ako, parang princess na talaga yung fantasy ko. Fantasy! Sino yung favorite princess mo growing up? Mulan. Mulan. Unexpected, no? As a Oo Chinoy. nga, syempre Mulan. May representation. Pero ang nickname ko nung Pero bata si pa Mulan, lang, parang Snow White. combination din ng princess and agent, si Agent Red. Di ba So, warrior siya? So parang, kaya siya talaga favorite ko kasi naging combined siya ng two sides na parang, she can be strong, ganyan. And parang pagbata ka kasi, tapos nakita mo yun, parang nakaka-empower siya na, kaya ko pala maging ganyan, kaya ko lumaban, ganon. So maganda siyang influence. Yeah. Nakarelate ako dun because I also play my auntie character online, di ba? And sobrang ganun din siya. Siya din yung opposite ko, I feel like. Kasi ako mas tahimik, mas may filter sometimes yung sinasabi ko. Si auntie naman, Walang filter. walang filter at all. Parang all aunties, No, no? parang kaya niyang magsabi kaya niyang sabihin yung mga hindi ko kayang sabihin. So parang yun yung, kaya nakaka-relate ako sa parang, yes, playing characters online. Tsaka parang siyang liberating, no, na parang walang, although may consequence, syempre lahat ng pinupost natin may consequences. We have to be careful. Pero parang yung ganun kasi parang you're playing a character na careful ka pa din, pero you feel more free na pinapabayaan mo yung ganong side mo lumabas. Oo nga. Yeah. As an auntie. Parang naalala ko rin si Beyonce. Di ba si Beyonce, meron siyang Sasha Fierce si Sasha. Si Sasha Fierce. Alter ego. Oo. Yeah. So parang ano pala tayo, may drag. Oo. Yun din. Minsan inisip ko nga, drag kaya si auntie? Ano siya, medyo mild lang na drag. Medyo mild drag. Kung meron ka pang characters na hindi na-explore, na gusto mong i-play, ano pa kaya? Feeling ko na-explore ko na yata lahat. Kasi
Meron akong agent, meron akong fairy, may princess, meron pa nga akong secretary na naglalasing. Secretary na naglalasing. Saan mo naman, Sa saan naman galing K-drama yan? naman. Okay. Sa Oh, di K-drama. ba? Kasi sa K-drama, di ba, maraming mga secretary na character tapos Oo. mas-stress sila sa work. So, di ba, they go out for drinks a Oo. lot. O yun, doon naman siya galing. Lahat So, talaga. Tapos, okay. in-explore ko din sa mga countries na binivisit ko. Nagtatry ako ng mga traditional clothes nila. Oo. Tapos, different character din naman. Ganyan, pang Yeah. C-drama, Oo. naka-handful. Yan. Kung ano-ano talagang Oo. matripan mo. Just Okay. parang go lang ng go. Ayun. Sabi mo mahilig ka sa stories, mahilig ka Mm-mm. magbasa, Yeah. tapos dramas, mahilig ka sa K-dramas. Yeah. Hindi man super, pero nanonood din talaga ako. Yan. Tapos nakita ko yung isang IG post mo na dati nagsusulat ka rin ng Wattpad fanfic. Di ba? Bakit pa alam mo? Pinost mo yan sa IG mo. So Wattpad fanfic. Di ba? Nagsusulat ka. Pwede mo ba akong Oh my God. idala sa world of Wattpad Wattpad. fan? Kasi never ko siya na-explore yung world na yon. Ang saya niya, Okay. actually. Before ako mag-content, yun yung outlet ko nung, I think high school pa ako. Pero yung mga Wattpad people dati, very closeted kami Alam ng fellow Wattpad people ko Closeted to. meaning hindi nyo pinapaalam. Hindi kami proud. Hindi Na kayo proud. nagwa-Wattpad kami. Hindi kami proud na nagsusulat kami. Meron ka bang Pen name. Ano yung, pwede bang ma-reveal? Bumalo kasi after. Sige. Actually, nakalimutan ko na yung pen name ko kasi ilang years na So din. bakit di kayo proud? Hindi ko alam, pero parang naging yun na yung culture Mm. na when I got into it, na parang hindi talaga siya yung real name yung gagamitin. Hindi talaga siya ganon. Tapos parang nahihiya ka to read it in public. Sasabihin mo, I'm reading a book, pero hindi mo sasabihin na fanfic. Kasi parang that time, hindi siya considered as actual literature. Kasi kami lang yung may gawa. Ganon. Although very nakakagulat kasi ang daming magagandang works from that. And may mga na-adapt na fanfics into movies, into shows, ganyan. So parang medyo mas na-take seriously na siya now. Yeah. So medyo proud na ako sabihin now kesa before. Gusto mo ba siya balikan? Hindi naman na. Hindi na. Masaya siya as a teenager, I think. So, di ba ang fanfic, parang gagawa ka ng parang story from Fan base. from a fan base or from a book. Ano yung ginagawa mo ng One fanfiction? Direction. Well, okay. Bakit? Okay, I love that. Di ko alam ganito pala yung Sorry. One Direction and 5 Seconds of Summer. Mas familiar ako sa One Direction. Sino yung pwede mo ba i-reveal? Si Niall Horan talaga yung favorite ko. Kasi nagigitar siya. Okay. And siya nag-inspire sa akin mag-aral mag-guitar. Like, sinaship mo ba sila together or para meron silang... Hindi, medyo mild writer ako Okay, hindi so, kayong... ship ko siya with my imaginary self. Okay, that's... hindi mo, kasi yung mga iba parang, di ba, sinaship, kunyari si Niall and Zayn. Medyo na-toxican kasi ako sa ganong side ng fandom. Although aminado yung mga fellow directioners ko dyan, na medyo toxic yung ganon kasi hindi yata comfortable for the band member na ma-ship sila sa isa't fellow. isa. Yeah. Unless they stated na it's okay. So parang medyo respectful kasi ako on that side na parang ayoko nang ganon, ginaganon sila. Kasi parang ako, as a content creator, ayoko din ng ganun na nashiship ako kung kani-kanino. Oo nga. So parang medyo na-gets ko siya from before that pa, na parang ganun nga. So, siniship ko lang si Niall with my, With yourself. with myself. Pero syempre hindi ako, ibang name. yung character ko. Okay. Yung character ko na may messy bun, ganyan. Alam mo, nakasave ba yan somewhere? Hindi. Nakasave siya, pero Diba, hindi ko na maalala yung password ko kasi. Sayang naman. Pero malay mo, di ba? Ngayon na it's more acceptable. It's more accepted yung fanfictions. Baka pwede natin siya ibuhay. Ano naman siya, na-adapt ko naman siya. Yung iba kong nasulat na stories before, nagawa ko into skits. Tapos ginawa ko siyang series, parang part 1, part 2, ganyan. Pero hindi na si Niall to. Hindi na. Wala na, parang figment of my imagination na lang talaga. Okay. Yeah, ayan. Yeah, yun din yung, I think,
hindi nakikita ng mga tao sa content creators is how much writing is involved. Lalo na kapag Oo. skits yung ginagawa Yeah. natin, di ba? Writing, yung brainstorming mo kung Mm. ano pa bang kasi ang hirap na nowadays sa sobrang dami nating creators, ang hirap na mag-isip ng original content Mm. kung ano yung hindi pa nagagawa ng iba, Oo. yung gano'n. Like, it's normal naman to get inspiration, to get Mm. inspired from others. Pero iba pa din yung parang ikaw yung may gawa kasi, di ba? Yeah. Like you, yung auntie mo, Oo. very, very unique talaga siya na very relatable pero hindi madami yung gumagawa. Oo, thank Di you. ba? So, Hindi syempre. ka ba hindi ka ba nauubusan ng ideas? May times na nauubusan ako. So, parang burnout, creative burnout kasi Oo. ilang years na. Yeah. So, magte-take ako ng break, ganyan, or like, magsasayaw na lang muna ako habang wala pang idea. Kahit di marunong sumayaw. Pero speaking of sayaw, nakita ko rin syempre nag-research ako, di ba? Di ba, tama ba? Nagba-ballet classes ka. Tapos meron ka ring parang nag-recital ka, dance recital. Parang one, Na may caption ka pa nga na healing your inner child. lahat talaga ng ginagawa ko, healing my inner child. Oo. Di ba, fanfic, tapos Oo. naging Oo nga. creator. Tapos ngayon, ballet dancer. Ano ba for you, ano ba ibig sabihin ng healing your inner child? Nung bata kasi ako, dream ko talaga mag-ballet. Pero hindi ako in-enroll nila mama. Okay. So, now ko na lang siya Ngayon na ginagawa. may adult money. Na may ka na, adult money, oo. use it wisely. Oo. Mag-ballet ka, Mag-workshop. ang gastos. Hanggang ngayon nagba-ballet dance, Yes. nagba-ballet class ka. Mamayang gabi. Kamusta? Masaya siya. Saan ka Very, nagba-ballet class? Hindi. Ano ba siya? May school? Hindi siya school na school. Parang studio. Okay. Studio siya. Tapos, kami, mga adult ballet dancers din kami in the class. So, lahat kami healing our inner child. And first time mo mag-ballet? Yes, first time ko. Nag-start lang ako last year. Pero gets ko yung healing your inner child. Kasi ako recently parang contemporary dance naman na intensive. Tapos In line yan with ballet, actually. Oo. Kasi ina-encourage kami na mag-contempt. Pero mas mahirap yung ballet kasi mas mas strict, no? Oo. Yung contemporary ka rin, Very mas free, free flowing. flowing move. Oo. Kamusta? Masaya. Nung college kasi sumasayaw din talaga ako. Pero mas hip-hop. Kaya pala sabi mo, nung nag-start ka mag-TikTok. Oo, dance. Dancing. So, ganun din. Parang, I guess, yun nga yung pag-heal ng inner child na yung ngayon na may adult money na tayo. Kung ano yung hindi natin na-explore nung bata tayo, yun yung Pwede mo ginagawa nang natin. gawin ngayon. Kasi parang, wala nang makakapigil sa'yo, di ba? Oo, walang It's just makakapigil. yourself Oo. and your mindset na, hindi ko kaya yan, hindi ko magagawa. Pero kaya mo. Oo. Di ba? You can try, ganun. Ano pa yung ways mo ngayon to heal your inner child aside from dance classes? Pangarap ko din nung bata mag-acting eh. So, sa content ko na lang siya ginagawa. Kasi parang, nung na-expose ako sa like side ng showbiz na gano'n, parang sabi ko, medyo mahirap pala siya, hindi siya joke. So, parang, hindi ko na siya masyadong pangarap. Like, Yung acting hindi na masyado? like, hindi ko na siya dream na maging super artista. Parang, gusto ko siya as like passion na may mga project ganyan, game ako. Pero hindi ko siya maisip na full-time ko. Kasi parang, grabe salute to the actors talaga. Kasi madugo yung call times, yung waiting time mo, yung work mo. Parang may nagsabi nga sa akin na yung acting talaga, kasama sa bayad mo is yung paghihintay. Yeah. Yung paghihintay talaga. Yeah. Yeah. So parang, ang haba nung ang antay mo, tapos yung scene mo, 5 minutes lang, wrap ka na, ganyan. Pero hindi ka pwedeng umalis, ganon. So, talagang nakaka-impress yung mga actors na kaya nilang ganon. And yung para bang ila-let go mo yung insecurities mo sa sarili mo na kahit anong angle kukunan ka nila, okay lang. Yung ganon. So, Tapos parang, minsan sobrang close up mo ng camera. andito yung camera. Sabi ko, oh my, paano nila nagagawa Kasi, to? recently, yan din yung isa sa mga pag-heal ng inner child ko. Nag-acting class ako. Tapos sinusubukan ko mag-act sa mga short films. Masaya. Pero gets ko nga na mahirap siyang gawin. I-full-time. Oo. Yeah. Kasi dati nung bata ako, yan din yung mga pangarap ko, parang mag-artista, alam mo, isa sa mga dreams ko nun, Theater ba?
maging backup dancer sa ASAP. Kasi naman, Bakit back kasi, up lang, kasi naman dati sis? sumasayaw ako. Pero parang dati nung napapanood ko sila sa ASAP, ang saya-saya ng Ng back up, trabaho nila. ng Kasi back naman up. sumasayaw lang sila. Pero grabe din yung ano nila, Yun nga. yung rehearsing Oo. nila, yung oras Yeah. grabe din yung effort. Salute din sa Di ba? Bakit back up lang? Feel ko kaya to main dancer. Sample. Sample. Ngayon na. Yeah. Pero saya. Yeah. Masaya mag-heal ng inner child. Pero at least, na ano mo din yung contempt dancing, na push mo yung sarili mo to do that. Oo. Yung, Yeah. Kaya yung mga gastos ko ngayon, halos lahat or marami na pupunta sa mga workshops. Parang, kasi nagsimula ako sa improv workshops, tapos ngayon acting, nagvo-voice lessons din ako. Voice lessons sa singing, like singing, or voice acting? singing. Wow. So ano na, triple threat. Lang, for fun. Tsaka parang investment mo din sa sarili yun na you can do it, diba? If you need. Yeah, totoo, investment nga yan sa sarili. Na parang when there's a project offered to you, kaya mo siyang gawin, ganun. At least, kaya ni Ansis kumanta, mag-contempt dancing. Clients, hello. Hindi lang po siya si auntie. Singing auntie na siya. Oo nga, pwede nyo rin pasayawin si auntie. Yeah. Bigyan nyo lang ng angpaw. Speaking of healing your inner child, parang sa mga characters mo, mahilig ka rin mag-costume, di ba? Parang very whimsical. Ano tingin mo yung parang importance ng pagiging playful pa rin and whimsical and adding whimsy to our lives kahit na hindi na tayo masyadong bata? Parang ang tingin ko kasi sa life, if hindi ka whimsical, parang ang boring. Like, wala ka man lang like playfulness, yung fun side, ganyan. Although feel ko, lahat naman tayo meron, nasusurpress lang siya habang nag-a-adult ka. That's na, ganyan. Pero kasi ako, I'm very ganun as a person. So, it comes natural to me na maging OA, maging makulit. So, parang, if hindi ako ganun, hindi ako Andrea online, ganun. And, parang, ang laging comment na sa akin na parang, if serious ako sa video, hindi daw ako yun. Hindi ikaw. Sabi, sino to? Ang seryoso mo. Asan yung plot twist, ganyan. So, parang, nakilala na din ako as that person. Pero before, hindi ko siya masyadong na-express kasi nahihiya pa ako. Yeah. So ngayon, na-embrace ko na talaga siya. Medyo malungkot no na medyo na-suppress yung pagiging bata natin, yung pagiging playful natin. Which is it comes naman talaga with life. Pero I guess, kailangan siya to survive. Pero important na mahanap mo yung way back. To yourself. Yeah, what? Ang deep. Way back. Way back to your, parang kanta yun na. Way back into love. Parang feeling ko dahil din sa Chinese upbringing na mas seryoso nga. Hindi tayo masyadong encouraged to be as creative, diba? Like, kaya siguro hindi ako in-enroll sa dancing or sa music classes. Kasi parang bihira actually yung mga nami-meet ko na gano'n na in-encourage silang maging. Ako dati na-enroll ako sa, parang parang in fairness sa Chinese parents, in-encourage ka nila to try. So parang na-try ko mag-piano lessons, guitar, hindi na. Hindi yata. Parang dance, or parang theater din, theater. Pero ganun lang, sasabihin nila, okay, na-try mo na siya once, okay na. So, doon ka na sa mas practical. Yeah, gets naman. Parang ako din na-enroll ako before sa guitar, ganyan. Pero try lang din. Tapos, after that, sarili na ako tuloy-tuloy mag-aral ng instruments, ganyan ko anong trip ko. Kasi sabi ko, nakakaya din naman kila Papa na pinatry na nila ako. Tapos, I'll ask for more. Parang ganun din ako. Parang hindi ako spoiled as a child. Yeah. So, ngayon na, adult money ko na, ako na nag-spoil sa sarili ko. nga. Sige, go ballet. Ganyan. Diba may trend ngayon yung parang things that are worth your money. Parang feeling ko lahat ng nagpapasaya sa'yo. Yeah. Worth number your one. money. Talaga. Kasi parang, yun, sinasabi nga nila, money can't buy happiness. Pero naman, can make you more happy. You can buy your happiness. Oo nga. So, diba? Parang hindi siya like yung main focus in life. Pero it's true naman na you should invest in things that make you happy. Kasi parang kahit na small things lang yan, parang mapapasaya ka talaga
everyday. Kung Diba? kunyari, you have, hindi problema ang money. Mm-mm. Like, unlimited resource of money. Mm-mm. Ano yung gagawin mo sa life? Artista. Mm-mm. So, yun pa rin. Babalik ka Oo. sa childhood dream. Yeah, childhood. Artista or hindi ko pa masabi singer kasi hindi ako nag-training. Pero hobby ko lang siya. Or like Pwede ka dancing, ganyan. mag-voice lessons ka na rin. Sige. Sabay tayo. Sabay tayo. Healing Our Inner Child Yeah. podcast. Healing Our Inner Child podcast. Yun lang. Every episode gagawin natin. Kung ano yung tayo. mga- Mag-workshop lang tayo. Oo. Kung anong mga hindi natin nagawa as a child. Oo. Pero yun talaga ganun. I think entertainment Mm-mm. business. Yun yung, kasi hindi siya, di ba hindi siya secure? Hindi mo Yeah. masabi yung projects na mabibigay sa'yo. Mm-mm. So, hindi siya as secure. Whereas, pag content creator ka kasi parang mas may chances ka to get clients, to get brands. Oo. Pero pag artista ka kasi, pahirapan sa Mm. project sa dami ng Oo. mga kaagaw mo Oo. din. Oo nga. Ayun. That's true. Yeah. So, if money, ikaw ba? If like money Ako, wasn't. if money wasn't a problem, Mm. ano nga ba? Feeling ko gano'n din. Artista Artista rin. din. Para Entertainment business. entertainment, act. Yeah, siguro susubukan ko i-try lahat. Mm-mm. Yeah. Why not? Why? Diba? Oo nga. Kung unlimited resources. Kung nepo baby Ano ka. pa ba ganun. yung oo nga. Sayang Hardware hindi ako. baby. Oo nga, hardware baby. Hardware baby lang Chinoy ako. baby. Hindi ka pa talaga into K-dramas. Like Into speaking of stories, 'di ba? Mahilig ako. Pero hindi siya yung super, I watch pag may free time ako. Kasi, if I watch too much, na-absorb ko siya masyado. Oo. So, parang, hindi ako mahilig manood ng mga sad K-dramas. Gusto ko yung happy vibes, mga historical. Kasi nadadala mo yung Oo. sadness. Very sponge ako eh. Nag-absorb ako ng energy, ng stories, ganyan. So, pag kailangan ko maging productive, I avoid reading kahit books, ganyan. Kasi ma-absorb ko talaga yung energy. Pero, kung gusto mo mag-artista, parang very useful yung Oo. skill na yan. Yung parang na-feel mo talaga yung emotions Na-internalize ng, mo. Yes, ng direct. character. Internalize mo yung sadness, ganyan. Oo. Very siya. And, yun, isa din na pa-try sa akin ng parents ko nung bata was workshop. So, parang nakatulong siya sa pag-create ko ng content. Oo. Kasi, di ba, ang content ko is more skits Yeah. and acting, ganyan. Yeah. So, dun ko siya feeling ko mas nahasa. Ganon. So, yun. Meron ka bang hindi rin kasi ako masyadong ma-K-drama, pero meron ka bang mga ma-recommend sa akin? Ang favorite ko, kung mahilig ka ng historical, ang favorite ko talaga is Love in the Moonlight. Love in the Moonlight. Oo. Di ko pa siya. Si Park Bo-gum, kung kilala mo. Yun, Wait, first crush ko yun. Kilala ko yung, si Park Bo-gum, ano yung mga past Recent. series niya? When Life Gives You Tangerines. Tama, Good okay. boy yan. Pero ang asawa ko talaga, si Chaun. Si Chaun-woo. Chaun-woo. Ano yung mga palabas niya? True Beauty. Yung recent niya, The Wonderfuls. Ang pogi niya doon. Ay, recommend The ko. Wonderfuls, hindi ko pa napanood, pero nakita ko ngayon sa panoorin mo Disney yan. Plus. Kung Sige. gusto mo ng pogi. Sige, Pogi gusto na ko. nakasando. Okay. So, mas chinito yung type mo? Oo. Siguro dahil kay Mulan, dahil kay Shang-Li. Oo. Feeling ko doon nag-start. Tsaka parang hindi niya, kahit nalaman niya na babae si Mulan, hindi niya in-underestimate, hindi niya minaliit, gano'n. Feeling ko may yun, no? Totoo yun, na yung mga crush natin na cartoons nung bata tayo. Nadadala natin. Hala. Inisip ko kung sino yung crush kong cartoon nung Baka si nung Shang bata din. Possible. Or baka, alam mo ngayong medyo mas into morenos din kasi ako. So into baka si morenos Aladdin. Oh my God. Si Aladdin or yung sa Or yung sa Princess and the Frog. Si or Naveen. yung sa Atlantis. Yung si Milo. May salamin. Si Milo. So type mo may salamin din. Oo. Panoorin mo talaga Wonderful. Okay. Hello, Netflix. sa Netflix ba yun? Sa Netflix. Yes. Inabangan ko talaga The yun. one. Okay. Naka-alarm yun. Wonderfuls today, watch. Grabe. Oh my God. Panoorin mo talaga. K-drama. Nakaganon ako. Sa screen. Tungkol saan siya? Para siyang may pagka-superpowers type of vibe. Tapos, found family. Okay. So maganda. Hindi siya fully romance.
parang subplot lang yung Mm. romance. So, more on superpowers, fighting the bad guys, ganyan. Tapos comedy. So, hindi Okay. siya heavy panoorin. Very chill siya. Ganun yung mas gusto mong type ng content, yung parang Mm-mm. mas happy superhero. Oo. More on rom-com, fantasy. Okay. Kaya ayoko yung mga madrama talaga kasi magiging sad girl talaga ako. Hindi pwede yan. Pagdating kasi sa TV, mas ano ako mas western yung mga napapanood ko. Ang western ko is comedy din. Ano yung mga favorites mo? Brooklyn Nine-Nine, Big Bang Theory, Yeah. Friends. Yan, mga 10 times ko napanood. yung Brooklyn Nine-Nine, yun yung natapos ko. Cool. Pang turn off ng brain ko, nag-ano rin ako, nag-reality shows, gano'n. Yun yung mga Keeping Up with the Kardashians, hindi naman. hindi, mga Real Housewives. Yung may sabunutan na mga gano'n. Kaya meron akong content May na chaos. mga Real Housewives of Binondo, Real Housewives of Green parang Hills. nakita ko yun. Doon galing yun. Tama yun, Real Housewives of Binondo. Nag-Chinese dramas ka rin. Ay, oh my God. Adik ako sa Pursuit of Jade ngayon. Yun yung mas wala pa akong experience sa Chinese dramas. Siya, ang na-differentiate ko talaga siya with K-drama kasi ang dami niyang episodes. And minsan kahit ang dami na yung niyang K-dramas, ang episode, dami na ring episodes na ang dumadami haba na, no? pa. Pero yung Chinese drama kasi minsan 40 eps, 50 eps, 60, ganyan. Tapos minsan bitin pa ako. Okay. Ganun. Yun. Natanong ko yan kasi nakita ko rin recently nag-China ka. Right? Kamusta naman yun? First time ba sa China? Hindi naman. Hindi naman. Saan kayo pumunta nun? Yung recent ko was Yunnan, Okay. Lijiang, and Kunming. Pero before that, kami, Chongqing and Wuhan. Pero mas na-enjoy ko si Yunnan kasi mas parang fantasy vibe siya. Parang New Zealand siya. Yung very nature. Parang ka nasa Lord of the Rings. Taga ko na kasing bata pa ako nung Last nag-China China. ako. Yeah, so ano yung mga recommendations mo for China? Kung gusto mo ng very scenic, very slow living, kung gusto mo talaga ng pahinga, ganun, very quiet siya. Yeah. And wala masyadong buildings, yung puro establishment, ancient towns, ganun. Yeah. Pero kung gusto mo ng very trendy, Chongqing talaga. Yeah. Ang ganda din ng Chongqing. Very, like, parang one Chongqing, street, ganun. Ito ba yung parang yung may train sa building? Oo. Okay. Very siya actually, yun yung feeling ko maliligaw ako sa city na yun. Kasi, like, 1 minute na sa taas ka, tapos the next na sa baba ka na, pagtawid mo lang. Sabi ko, paano nangyari? Very Sige. interesting city siya to So, explore. Yunnan and Chongqing. Yes. Yunnan and Chongqing. Sige, try ko nga. Someday, naman, Beijing and Shanghai. Nasa list ko pa yan. Hindi. Yun yung Hindi pa. napuntahan ko na Beijing and Shanghai. Maganda. Yeah. Or from memory mo pa ba? Before? Beijing, naalala ko yung Great Wall. Tapos Shanghai, parang very, yung pinaka-naalala ko lang, very city. Parang maganda naman. Maganda Yeah. both, no? And imagine mo now na mas nag-modernize sila. Yeah. So parang ang dami mo ng maninibago ka. Oo nga. Aside from dramas, your content, outside of your career, ano pa yung mga nagpapasaya sa'yo ngayon? Number 1 ko is ballet. Pag naka-miss ako ng class, malungkot ako for the week. Ano yung parang mga lessons that you get from ballet? Life lessons that you... Kasi alam ko, di ba, ang ballet very strict, very... Kailangan mahit mo tong lines na to. Very technique heavy. Yeah, I think ang nakuha ko is being more patient with myself. Kasi parang lahat kami sa class, like, yung adult ballet dancers. Pero yung iba, meron silang history na nung bata nag-class. So, iba yung progress nila. Yeah. Mas magaling sila. So, parang minsan, nung nag-start ako, na-compare ko pa yung sarili ko. Sabi ko, hindi ako ganun ka-flexible, hindi ako ganun kagaling. Tapos, parang bini-beat up ko yung sarili ko about it. But after a while, na-realize ko parang hindi ko pwedeng gawin yun kasi different kami ng pinagdaanan sa life. Ako now lang nag-start. So, hindi ko pwede ma-put yung same pressure on myself. Yeah. Kasi parang, paano pipilitin ganun? Hindi man ako nag-start ng bata, diba? So, parang learning how to accept and go at your own pace. Ganda. Go at your own Accept and go on. pace. Easy to say pero mahirap gawin. Mahirap gawin. Kasi
minsan hindi mo talaga maiwasan to compare No, yourself I to think others. it's normal naman to compare yourself to others, pero don't do it na toxic na talaga. Parang comparing yourself lang and learning how you can improve on yourself. Wag yung comparing yourself and then magiging toxic ka na parang yun na yung mag-rule sa sarili mo na, ala, si ganto ganyan, so kailangan ganto din ako. Parang ganon. Na-experience mo pa rin ba yan as a content creator? Parang nako-compare mo ba sarili mo minsan to other content creators? I think, yeah, normal naman siya. And I think when you see, syempre I started 2020 so may mga mas new creators na now. So parang ang nako-compare ko is mostly their growth or their progress na parang wow, super bilis nila na-grow, ganun. Kasi ako parang I grew parang hindi naman super slow, pero very like gradual. Hindi ako yung one-hit wonder, ganyan. So parang it took a while to build my community, lalo sa TikTok. Parang ilan siya bago siya naging viral. Hindi ako naka-earn ng followers from one video Parang ganun. So medyo na-compare ko yung sarili ko when it comes to that. Pero naalala ko kasi, pandemic kasi yun. So parang iba pa, lahat tayo babad. Ngayon parang ang dami ng creators, ang dami na ding nabuhay na genre. Parang ang dami ng kinds of content. So iba-iba na talaga tayo. So hindi mo din pwedeng compare talaga. Ayun. Aside from, kasi ang dami mo na ring achievements, bata ka pa, ano pa yung mga future dreams mo and future goals? Recent lang kasi, isa sa mga dream ko is to do an acting project abroad. Tapos na-try ko siya in Korea. So parang na-check yun sa list ko. So parang feel ko... Wait, nag-act ka for K-drama? Hindi siya exactly K-drama. Parang K-drama yung content. Pero it's an ad. Parang commercial siya, but K-drama. So parang super excited ako for that. Na super different experience kasi in Korea yun and nagsalita kami ng Korean. Kaya madaming na-confuse sa lahi ko. Pero marunong ka ba mag-Korean? No. Okay. Since mahilig ako mag-watch ng K-drama, nakuha ko yung accent. Mahilig kasi ako manggaya ng accent. Sige nga, sample nga. Ayoko. Ano yung phrase? Ano yung favorite phrase mo in Korean? Gusto ko yung Juseyo. Parang please, Juseyo. parang mangingi ka. Juseyo. Hap Juseyo. Parang pahingi ng rice. Ng rice. Hap Juseyo. Hap Juseyo. Tapos ang lambing kasi nila magsalita. So pwede ako maging pabebe. Hap Juseyo. Hap Juseyo. Ice Americano Juseyo. Ganon. May ganon talaga sila. Parang may parang cutesy tone, no? Oo. Kung sa atin parang Ilonggo. Di ba yung Chinese or yung Korean. Parang medyo malambot sila magsalita. Di ba? Parang ganon. So, ang Nisip cute ko tuloy, nun. ang Chinese... Medyo matapang tayo magsalita. Ano ba? Oo nga. Parang... Alam mo na nasa China, pahingi parang ako ice. masungit. Parang masungit, no? Oo. Very ano nga ba yung straightforward. pahingi ice in Hokkien? Parang... kagwa... hindi na ako sa rough. Hindi ako makakokyin eh. Keiwo. Ice keiwo. Keiwo. Hogwa. Ay, hogwa ice. Oo nga, no? Oo. Hindi malambing. Oo, hindi. Tapos, nung nasa China nga ako with my friends, kasi ang kasama ko nung first China ko, yung sa Chongqing, mga Pinoy. Tapos ako lang yung marunong mag-Mandarin. Tapos, so ako yung kumakausap sa taxi driver or pag may bibilin, sabihin nila, Andrea, parang galit na siya. Sabi ko, hindi ganyan lang talaga magsalita yan. Actually, mabait nga siya. Parang yung tone lang talaga. Very masungit. Pero parang isa sila sa parang medyo nice people na naka-encounter ko abroad. Yung Chinese, hindi lang halata. Kasi nga yung tone is very harsh. Oo, very masungit. Tapos parang very, sila, kailangan instant. Ganto ganyan, bigay mo na. Ganto yung price. Ito na yun, bilhin mo na. Ganon sila. So, doon ko na Tsaka bilis kasi magsalita minsan. Parang rapper, no? Kaya ang hirap mag-aral ng Mandarin kasi naka 2 times speed. So, gusto mo mag-arte sa Korean pero nagawa mo na. Ano pa yung isa pang dream na gusto mo pang gawin? Hindi ko pa na-try mag-teleserye. Gusto ko ma-try mag-teleserye. Ito na ya? Wait, yung cheating game, hindi ba yung teleserye? Movie siya. Pero kasi yun parang very small, parang for me, very small role siya.
parang wala nga yata akong dialogue doon. Okay. Or meron pero hindi siya ganun Okay, ka-significant. okay. So parang feel ko I can do Teleserye. teleserye or a more significant role na movie. Okay. Hello po mga Oo nga. casting director. Kapamilya, kapuso, Happy. kapatid. Okay, mag-VTR. Mag-ano ka nga, mag-yes acting ka. Yes! Ano yung supportive? Sige nga, supportive na yes. Yes! Disappointed. Yes. Okay. Uy, wag baka hindi to 100% baka masira yung Ay, oo energy nga, na. oo nga. Wag Hindi natin ta- isabotage. oo nga. Wag. Hindi siya, oo nga. Oo. Hindi to yung official Hindi pa to, VTR. 20% ni Andrea. energy lang po to mga direct. Oo. Ang kulit. Okay. Saan ka namin makikita? Where can our audience find you? Meron ka bang upcoming projects you want to promote? Wala pa namang upcoming na pwede yata i-disclose. So, Okay. social media. Yan, TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube. Lahat Andoyaso. Yes. And sa podcast ni Ansisi. Yay. Wow. Na-plug. Thank Andito you na so ako much. Oo nga. Thank you so much, Andrea. I think yun lang Yes. yung time natin for today. But Yes. so much fun to talk to you. Thank you Thank also. you. Thank you, Andrea. Thank you for having me. Thank you.